our beloved Boss Mike Cervera. Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pamunuan ng Senado para ipatupad ang dismissal order laban yan kay Senador Joel Villanueva na inilabas pa noong taong 2016. Ayon kay Remulla, dapat agad na ipatupad ng ombudsman ang naturang kautusan matapos makitang ito ay enforceable immediately. Kita nyo, enforceable immediately. Agad-agaran dapat ipatupad. Bakit hindi napatupad kay Joel Villanueva? Kasi nga si Digong. Si Digong kasi, mga kababayan, ang presidente noon. Isang dikta noon. Pag sinabing absuelto ka, amen? Alien! Kailangan alien ang sasagot mo. Antindi ni, ni Digong. Batas talaga batas diktador. Kapag sinabi ginusto niya, walang magagawa kahit sino. Saan kayo nakakita nun? Ayan mga kababayan ng mga patunay na walang ya pala talaga etong si Joel Villanueva. Lagi niya sinasabi, hindi siya nasasangkot. Saan? Sa katiwalian. Pero bakit ito pala lumalabas? Hindi po natin alam lahat ito. Kung hindi binunyag ni Ombudsman Crispin Remulla ang mga katarantaduhan netong si Panutsa na si Villanueva, mga kababayan ko, abay bulag pa rin tayo sa katotohanan na minsan pala nahatulan ng guilty sa salang, mga kababayan, 3. Pero sa madaliin nating salita, abay, nagnanakaw ng pondo yan. Grabe, no? Ang tindi, mga kababayan. Iba talaga ang malakas kay Digong. Diba? Ibang-iba, mga kababayan, ang malakas kay Digong noon. Hindi, no? Ang nasabing dismissal order ay ipinalabas noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva na nooy kinatawan pa ng Sibak Party List. Ano nangyari? Bakit ganon? Mga kababayan ko, kinatawan, ibig sabihin, representative ng Sibak Party List. Ito yung Sibak Party List. Natalunan na wala na bumoto yata. Ay siguro, nabisto na yung katarantaduhan nila, no? Arnold Lopez talo na yun, no? Hindi nanalo yung Sibak Party List, nasibak na, no? Sibak na. Sibak na, mga kababayan ko. Amen. Thank you, Lord. Binawasan mo ang mga mapagpanggap na mga organisasyon. Grabe, no? Hindi, Batay sa ulat na patunayang guilty si Villanueva sa serious misconduct, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the interest of the service. Kaugnay yan sa umano'y maling paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 2008. Kita nyo, sa PDAF niya, mga kababayan. Ang tindi, no? Ang tindi, sa madaling salita, nangungupit na noon pa yan. Lintik na Villanueva. Basta pera. Hanip, mga kababayan, matindi, Matindi, sa mga naniniwala rito, ayoko naman sabihin na kayo ay lumayo-layo. Hindi ko sinasabing ganun, Ang sinasabi ko rito, mga kababayan, kilatisin yung maigi, yung nagpapakilala na sila daw ay nasa kanila ang kalooban at nasa kanilang espiritu ang Panginoon. Maraming ganyan. Ilan na ba ang nabobulilyaso at nabibisto na nagpapakilalang nasa aking katawan ang espiritu ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
Ang daming ganun na mga kababayan, na mga, nagkiklaim na sila ay mga banal. Pero mga kababayan, marami na hong mga nahuli. Marami na hong nadiskubre na matatakaw pala sa kaban ng bayan. Matatakaw pala sa pera. Matatakaw pala sa bilat. Diba? Mga kababayan ko. Putik na yan. Diba? Ang dami na. Example, mga kababayan. Nabisto natin. Matakaw sa pera. Matakaw ba sa pipi? Ano yung pipi, Boss Mike? Ang bastos mo naman. Hindi ako naiinggit. Matakaw sa pipi. Inggitano. Ano yung pipi? Inggita. Pipi. Pera, yung pi. At saka yung ping isa. Diba, no? Pi. Pera, yung pi. Pi, uli yung isa. O di yung alam nyo na yun. Inggit. Hindi nakakainggit yan. Walang nakakainggit, mga kababayan, sa mga ganyang gawain. Mas naiinggit po ako sa mga taong may mabubuting kalooban. Yun ang dapat kinaiinggitan. Mga kababayan ko. Sapagkat yun na ho yung napakahirap ng gawin ngayon, sa panahon ngayon. Ang maging mabuti ka sa kapwa, maging tapat ka sa iyong bansa, at maging masunurin sa ipinag-uutos ng ating amang lumikha. Yan po ay mahirap na hong gawin, kaya nako, tularan nyo ko. Hindi masama ito. Yan ang dapat nating kainggitan, yung mga taong ganyan. Yung mga magnanakaw, yung mga mahilig sa pepe, kinamumuhian ho yan. Hindi ho yan kinabibiliban. Kinamumuhian sa paningin ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po ay isang malaking kasalanan. Hindi mo maiharap, Joel Villanueva, ang iyong kaluluwa sa harap ni San Pedro kapag kayo ay nagkita. Sa haba na ng listahan niya, maniwala ka. Sa haba na ng listahan na ginawa niya, na ginawa mo, kita mo, makikita mo dun lahat. Magugulat ka. Ikaw ba ay nakiapid? Check. Ikaw ba ay nilamangan mo ang iyong kapwa? Check. Ikaw ba ay bumengbang ng hindi mo asawa? Check ulit. Diba? Ikaw ba ay nagsinungaling? Madalas po. Check, 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 check. Daming check, daming check. Kulang na lang kung exam yan. Perfect. Perfect yung exam mo, Joel Villanueva. Sasabihin sa iyo ni San Pedro, hindi ka dito sa aking kanan, dito ka sa kaliwa. Sapagkat sa kanan ay, doon mo makikita, ang pupuntahan ng lahat ng mga nanonood kay Mike Cervera. Dito sa kaliwa, diyan mo naman, masusumpungan, matatagpuan mo. Unang-una diyan sasalubong sa iyo, si Digunyo. Diba? Sino pa, Boss Mike? Ikalawa, si Sara, si Bongo, si Bato. Isama nyo na. Sino pa? Si Roque, si Maharlika, si Banat Bay. Pati na rin si Libayan siguro nandun. Sasalubungin ka nila. Aakayin ka nila ron. Oy, Villanueva, akayin ka. At ipapakilala sa iyo yung kanilang pinuno. Diba? Yung pinuno nila nando doon.
wala na siyang sakit. Kamakailan kasi may sakit siya, di ba? Yung pinuno nila, mga kababayan, ngayon wala nang sakit. Oo. Nangako ako bawal na akong bumanggit ng pangalan. Ay, nako. Di ba? Di ba? Ano? Grabe, no? Yun. Kita nyo, sinungaling talaga to. Matatandaang idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang PDAP. Sabi ni Remulla na magpapadala siya ng sulat sa Senate President. Nako! Ayan! Ngayon, mga kababayan ko, eto ngayon, meron hong rebat. Sino? Si Villanueva. May rebat Eto yung rebat naman. Higa naman po si Senator Joel Villanueva na wala siyang pending na kaso kaugnay sa umano'y maling paggamit sa Priority Development Assistance Fund o PDAF noong siya'y kinatawan pa ng Sibak Party List. Sabi po yan ni Villanueva sa plano raw ni Ombudsman Boying Remulla na hilingin kay Senate President Tito Soto na maipatupad ang 2016 dismissal order ng Office of the Ombudsman sa nasabing kaso. Kita nyo mga kababayan, pinaglalaroan nila yung ating mga isipan at damdamin. Nagpapakita talaga sa panahon ni Digong, ang batas ay para sa mga mayayaman. Kapag ang batas, mga kababayan, ipagkakait sa mga mahihirap na tulad natin. Ganun po kay Digong nung panahon niya. Ang batas ay para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ang mga batas na sila mismo ay may gawa, sila mismo ang lumalabag niyan. Samantalang tayo, magkasala tayo, nag-jaywalking tayo, mga kababayan, nagtapong ka ng basura, nagyosi ka sa bawal, umihi ka sa pinagbabawal na lugar. Mga kababayan, pinagmumulta ka, kinukulong ka kapag wala kang pangmulta. Pero, mga kababayan, basta kalyado ni Digong, aabsueltuhin kanon. Diba, no? Antindi talaga ni Digong, mga kababayan. Kung anong pangit ng mukha nun, ganun din, mga kababayan, ang pangit ng kalooban nun. Tama, mali? Sobra, mga kababayan Sobra yung ginawa ho ni Digong na yan. Ipinagkakait sa ating mga Pilipino yung due process. Pinatay ni Digong ang napakaraming mga mahihirap na tao. Karamihan walang mga tsinelas. Karamihan, mga kababayan, yung mahihirap nating kababayan, yung mga nasa laylayan. Yan po yung kanyang ginawang panakot sa iba pa. Kita nyo? Maipakita lang ho sa mga middle, sa mga nasa kaligitnaang pamumuhay ng tao. Ito ho yung, yung mga nasa middle class na mga Pilipino. Yan po yung pinakitaan ni Digong para matakot. Kita nyo? Pero yung batas na dapat ho na ipatupad natin, abay mga kababayan, binastos. Oo. Binaboy. Binaboy ang batas na yan. Alang-alang kay, alive. Anong sabi, mga kababayan, ni Alive? Sa harapan ng maraming tao na naniniwala sa kanya. Ito po, Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bili ng salapit ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Nakita niyo, mga kababayan ko? Pag nagsalita sa harap ng tao, akala mo'y totoong-totoo. Kung inyong maalala ito, mga kababayan, may papalo-palo pa sa table, kaluluwa ito ng ating bayan. Di ba? Di ba? Ganyan. Kaluluwa ito ng ating bayan, Mr. President. Di ba? May paganong-ganong pa.
Di ba, no? Visit to eh. O, kita nyo, ulitin natin, no? Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Kita nyo, hindi daw sangkot. Eh, ano to? Guilty ka nga. Kapal ng mukha nito talaga, mga kababayan. Guilty nga ang hatol. Oh, tuloy. Hindi kayang bilhin ng salapit ang ating prinsipyo. Kinang ina mo, 10 milyon nga lang yun. Tinalo-talo mo pa. 10 milyon, ikaw lang ang aking gusto. O, kininam. Pasensya na, kakapanalo ko pa lang sa sibak na to. Kailangan kong bumawi para naman may pambigay ako. O, kita? Kapal ng mukha, mga kababayan. Hayop, hayop, hayop. Sabi ni, sino to? Si Governor Vilma Santos. Hindi ka tao. Hayop ka! Hayop! Hayop! Ay, Maestro Paul TV, nako. Congrats sa milestone ng iyong channel, Oy, sa mga hindi pa nakasubscribe, dito kay Maestro Paul TV, wag na ako kayo mag-atubili. Ito naman sincero na aking ipapahayag, Di bali na hong walang matira sa channel ko. Pwede ho ba? Di bali na hong walang matira. Basta lahat po kayo mag-subscribe lang kay Maestro Paul. Yan ho ay kagalakan na ako. Oo. Galak na galak at tuwan-tuwa na po ang puso ko niyan. Wala ho kayong sumbat na maririnig, mga kababayan ko. Oo. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko. Ang maiiwang saksi sa kaligayahang mararamdaman ko. Diba? Ganon! Diba? Wala, patak ng luha ko ang maiiwang saksi. Sa katuwaan, mga kababayan. Yung tuwa ko, sapagkat meron na naman tayong kapatid kasama sa pakikipaglaban, ang kahit papano katiting na inyong gagawin na pakiusap ko, nagawa ninyo. Ibang-iba yun, mga kababayan. Sobrang yung aking mararamdaman, para bang, hinilot nyo yung aking pusong nagdurugo. Grabe. Di ba? Marian Tomas, kanta yan, magaling ka rin pala ng ganyan. Anong gano'n? Eto na. Eto na. Bangad. Bangad. Hindi bangad si Maestro Paul. Ilocano yan. Sige na. Sige na. Puntahan nyo na si Maestro Paul. I-like, i-share, at i-subscribe mo ninyo. Pindutin nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga balita. Diba? Sheena, lahat kayo mag-unsubscribe na rito! Ngayon na! At pumunta na kayo kay Maestro Paul TV. Ayan na, nilatag na ni Rextos Rex. Diba? Okay ba yan? Okay ba? Ayan yan po yung channel ni Maestro Paul, Puntahan nyo po yan. Wag po kayong mamamali, sa mga pangalan. Yang Maestro Paul, PT, Baka mamali kayo ng masubscribe, Maestro Paul. Maliwanag ho, baka magkabali-baliktad, mga kababayan, Basta Maestro yung M. Yung P naman, Paul. Magkaiba yun, Magkaiba yung Maestro Paul. Eto na. Okay. Romy Lagrana, nagagalit na.
Eto na. Paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Kita nyo, paglilingkuran daw niya ang Diyos at ang bayan. Pero ang tanong, ang tanong, ginagawa mo ba ang kalugod-lugod sa kalooban ng ating Ama? Ginagawa mo ba ang kautusan na kabilin-bilinan niya? Sa kautusan na ginawa ni Moises sa itaas, sa kabundukan ng Mount Sinai. Mga kababayan, magaling ako sa history. Ginawa ni Moses sa pamamagitan ng tinig ng ating poong, may kapal, ang mga 10 kautusan niya. Ginuhit sa tipak na bato ng 40 araw sa ibabaw lang huyan ng bundok ng Mount Sinai. Di ba? Ni isa ba ron mayroong kang sinunod? Yun ang tanong. Ni isa ba ron sa 10 utos ng Diyos? Nasunod mo ba? Diba? Sabing ganun. Huwag kang magnanakaw! Sinunod mo ba? Diba? Huwag kang magsisinungaling! Sinunod mo ba? Huwag kang makikiapid! Diba, Angelica? Shout out, Angelica! Angelica Hart. Yung sikat ngayon sa sa Viva Max. Kaibigan natin yan, Kaibigan natin yan si Angelica Hart. Diba? Diba? Kita nyo? Putik na yung mga kababayan, tatatlo. Tatatlo pa lang yung nababanggit ko. Ang tanong sa 3 na yun, nasunod ba na ito? Simple lang yun, Ayan nyo, sa susunod ko, kompletohin ko. Alam nyo naman ako, pag nag-live ako, impromptu. Walang kodiko, walang sulat-sulat, dire-diretso. Lalo na mga kababayan. Pag galing ako, Pag galing ako sa kung saan-saan. Shout out sa mga nakabili ng relo at saka hindi bumili ng relo kanina. Nanonood sila mga kababayan, Shout out sa inyo. Pinagod nyo ako. Pinagod nyo ako sa totoo lang. Buti pa si Boss Mike may kilala sa Bibang. Marami, baka akala mo. Gusto nyo imbitahin ko rito? Ang tanong, baka hindi pumayag si Jen Angel, si Jen Angeles, muntik pang iba mabanggit ko. Yun, mga kababayan. Balikan natin to, dito sa Bulaan, Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bili ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Tokininam! May resibo po tayo dyan. Naknang pating may resibo rin kami sa'yo. Boss Mike, ilabas mo na ang resibo. Marami. May resibo daw siya, mga kababayan. Maestro Paul, may resibo raw si Joel Villanueva. Na anak ng pastor na si Brother Eddie Villanueva. Diba? Ito yata yung mga kababayan. Alive, alive, alive forevermore. Gumagano, no? Itaas natin ang ating mga kamay, mga kababayan. At banggitin natin ang pangalan, Joel Villanueva. I-pray over natin, mga kababayan, para siya ay patnubayan ng ating amang lumikha.
Hindi matutulad to kay Bato, naubos na ang buhok niya. Paubos pa lang, oo. Paubos pa lang. Yung kanyang noo, parang landingan na rin. BCT. Di ba no? Ang tindi kasi nito, mga kababayan, ewan ko ba? May resibo po tayo. May resibo rin kami sa'yo. Okay ni naman. O, paring dyan, banatan mo. O, napapagod na ako. Si paring dyan muna babanat sa kanya. Dali lang. Paring dyan. Paring dyan. Hello, yuhu. O, yan na. Talaga sa mga katarantaduhan, kalokohan, at mga mali at illegal na gawain, magaling ito. Oh, sabi ko sa inyo eh. Diba? Ano sabi ni paring dyan? Pagdating daw sa mga illegal at masasamang gawain, kasama na ho dyan, yung pakikiapid sa di mo asawa. Kasama ba yun sa sa masasamang gawain? Hindi ko sinasabing ginawa niya. Oo, doon lang sa masasamang gawain yung sinasabi ko. Bumengbang ng iba. Ano bang magandang word doon? Paki-comment naman ha. Paki-comment. Bumengbang ng iba? Ano ba tawag doon? Ha? Umabayo? Yumot-yot? Kasama ba yun? Shemidikchik, Shemidikchik, sumidikchik. Oh, may ganun Sana 10 Commandments. Ito na. Si Joel Villanueva, itinuro pa sa atin kung paano gumawa ng peking Viber message. Correct. Alam naman natin na magnanakaw at kawatan ito eh. Hindi ba ito yung na-involve dun sa 10 million scam kung saan ipinapatanggal na siya bilang senador? Correct. Pero iniligtas ng Senate President. Oo nga, nasino? Blind item na ho yan kung sinong Senate President yan. Ang nagligtas at nagprotekta dito sa kawatan. At halang ang bituka na ito na kunyari, religion. Grabe, halang daw ang bituka mo, Joel Villanueva. Oo, halang daw. Ang bituka mo, hindi lang yung buhok mo ang pahalang, ha? Joel Villanueva, minsan nga brush up mo yung buhok mo. Baka naman, pwede ba? Oo, lambing ko lang sa'yo. Lambing ko lang ha, minsan brush up mo nga yung buhok mo. Diba? Hawiin mo, patalikod, oo, yung buhok mo. Inupuan ni Coco, alaka. Diba? Sumuksok ng iba. Ito na. Kinakahiya ka dito, sabi niya, kinakahiya ka na dito sa Bulacan. Nako! Grabe. Oo. Ay, kanako, kapag ka nalaman ng kapitan namin yung ganyang gawain mo, abay, nakakahiya yan. Di ba? Nakakahiya. Ito na. Blind item na ho yan kung sinong Senate President yan. Ang nagligtas at nagprotekta dito sa kawatan. Nako! At halang ang bituka na ito na kunyari, religious kuno, pero magnanakaw. Hala ka, magnanakaw ka raw! Naniniwala ba mga taga-Bulacan? Paki-comment naman kung kayo'y taga-Bulacan ha. Magtatanong lang ang inyong lingkod na vlogger. Naniniwala ba ang mga taga-Bulacan na katulad ko? Na ang katulad ni Joel Villanueva, na gamit-gamit pa ang pagmamahal daw sa bayan at pagmamahal sa Diyos, ay isang magnanakaw, mga kababayan! Paki-press 1 sa mga taga-Bulacan! Kung naniniwala kayo na si Joel Villanueva ay isang bulaan at isang magnanakaw na nagpapanggap na propeta. Hoy, hindi. Oo, pastor, Boss Mike, hindi propeta. Grabe, no? Tindi, no? Walang 2. Maawa naman kayo, mag-press kayo ng 2. Oo, kahit isa lang. Hoy, kahit isa lang. Wala ba diyang mga kapanalig ni Joel Villanueva?
Wala bang magtatanggol kahit isa? Halos lahat, 1 ang pinipindot nila. Magto naman kayo, parang awa nyo na. Kababayan ko ho, yung kababayan ko ho. Ayun, meron na. Sa wakas, nandito na, pumindot na ho. Si Frederick Andulan, Joel, meron ka ng isa. Meron ka ng isa. Na taga-suporta dito. Frederick Andulan, thank you Thank you sa pindot mo. Meron pa. Dalawa na Dalawa na. Si John Sermeno. Ayan 2. Diba? Ikaw naman bobong legend. Hindi pwede yung awa lang. Kailangan yung seryoso. Boy Perez! Yan. Kita mo? May mga naawa sa'yo tapos biglang nagtatawanan. Ayop kayo. Pipindutan nyo ng to tapos pagtatawanan nyo rin lang pala. Kayo talaga, may resibo kami, Joel Villanueva. Tapos, sabay joke lang. Umasa na Pinaasa nyo na tapos pinagtatawanan nyo Pipindot kayo ng dos, tapos tatawa kayo, tapos sasabihin nyo, joke. Grabe kayo kay Joel Villanueva. Joel Villanueva, pipindot ako ng to. Siyang kondisyon, i-brush up mo muna yung buhok mo. Pwede ba yun? Sabihin nyo, Joel Villanueva, sabi ni Mike Cervera, pwede mo na siyang tagapagtanggol sa social media. Sa isang kondisyon, sabi rin ni Bambina, sa isang kondisyon, kailangan daw pagpapasok ka sa Senado, baguhin ang style ng buhok mo. Kailangan naka-brush up na ito. Gusto lang daw niyang sukating kanyo. Gusto lang daw sukatin ni Boss Mike kung gaano kalapad ang noo mo. Diba, mga kababayan? Alam nyo na, Pa-push back, ayan na nga, Sino? Si Kaysen, pa-brush up. Brush up. Ito na. Grabe mga kababayan. Akala mo, Joel Villanueva, makakasingit ka. Ito na ngayon. Ang totoong nangyari ay ito. Pakinggan yung maigi to mga kababayan ko Pakinggan yung maigi yung sasabihin po ni Boying Remulla. Matindi po ito. Decision, lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol siya. So it's a surprise, secret decision that came out. Kita nyo? Secret decision. Sorpresa tayong lahat. Na ang nangyari, abay inabsuelto na pala yung kaso na yan ni Martires. Grabe si Martires, Martires, malamang yan, magkakasama kayo ni Digong. Sa kaliwa, Sa kaliwa. Sa kaliwa kayo mapupunta. So it was a secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Nga, naging tahimik. At bakit walang nagre-raise? Bakit walang nagpaputok ng isyong yan, Aber? Sige nga, bakit? Anong nangyari? Oh my God, it's a miracle! No, Brother Mike, no! Airport daw yun. Wala na. Ano na, Jojo Chavez? Hanggang bati ka na lang. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Hindi know about it. Kita nyo? Walang nakakalam, idol! Walang nakakalam kung bakit nagkaganon. Hindi man lang natin namalayan na para bang tayo'y
at tinakasan, pinagtaguan, pinagsekretuhan. Alam nyo yun? Para bang nag-tridor sila sa ating mamayang Pilipino na sinasabi ni Joel Villanueva na paglilingkuran daw niya. Ngayon, mga kababayan na may desisyon, ang Conchita na dapat ay etong si Joel Villanueva, si Santihin, tanggalin, suspindihin sa pagiging kongresista nung panahon na yan. Mga kababayan, sa panahon ni Digong, bigla-bigla mga kababayan, hindi natin namamalayan. Absuelto na pala yan. Parang magic, ano? Cosmecos, abracadabra, sis bomba. Oo, hindi. Ang bomba yung buhok niya. Diba? Grabe, no? Tindi, no? Ayan, no? Ipinagtago talaga sa ating mga Pilipino. Ninakaw, mga kababayan, ng katotohanan para pagtakpan ang katotohanan. Kita nyo? Kita nyo, mga kababayan ko? Wala na Alicia Duran. Tulad ng pangako ko sa inyo. Diba? Ikaw ba naman ang... gusto ko yan, si Mike Cervera. Kailangan yan Charo Santos, kausapin mo nga. Diba? Bukas, may meeting ako. Siyempre, magsasama ako ng dalawa. Diba? Para naman magkaroon sila ng break. Kita nyo naman ibang mga kasama natin. Nasama na natin sa Radyo Pilipinas. Okay na yun. Dito, dalawa lang muna. Tignan natin, Ewan ko. Sabi ko nga mga kababayan, bakit ako? Wala bang iba? Lagi na lang ako. Ako nang ako. May maawa naman kayo kay Libayan. Naku, mukhang sa susunod ako nahahamunin yan. Diba? Biruin ninyo mga kababayan, si Atty. Bueno, napunta doon sa pwesto na ano ba yun? DCXL ba yun? Ay, nandyan ba si Addictus Rex? Anong yun? Anong istasyon yun? Yung dating himpilan nila ng usapang batas. Ang pumalit sa kanya, si Atty. Bueno, na kaibigan rin natin. DCXL, tama, di ba? Libayan, hindi ka ba nagtataka kung bakit yung aking mga kaibigan, matatalino sila lahat? Di ba? Ang tatalino, Atty. Bueno, at saka si Atty. Clara Castro, na ngayon tagapagsalita ni Pangulo. Di ba? Di ba? Inggitano! Tinatanong ka ni Anino kung naiinggit ka raw. Inggitano! Tinatanong ka lang. Tapos, paano yan? Naunahan pa kita. Inggitano! Ito na. Sabi po ni Senator Joel Villanueva, Ano? sabi niya daw po, sir, na dismiss naman daw po in harassment and fake news daw po yung sila. Nako! Harassment, it's not harassment. Hindi daw. That Hindi daw harassment, hindi daw harassment. Huwag magtaka. Boss Mike, basta DDS, bobo. everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Oo nga, hindi naman nilabas. Sabi ni Brian Maximo, alang ibang gwapo, Boss Mike, ikaw na. Grabe naman kayo sa akin, inis ako sa inyo. Oo, isa lang pakiusap ko. Huwag niyong ikukumpara yung mukha ko sa dalawang ito. Sinong dalawa, Boss Mike? Huwag niyong ikukumpara yung mukha ko kay Libayan at by Manatbay. Dahil yan talaga, pag-aawayan natin yan.
Di ba, Ichang? Ano, Darrell Bautista, Heidi Pantino. Di ba? Marilyn Valencia, LC. Oo. Di ba, Jojo Chavez? Grabe, ha? Yun lang pakiusap ko sa inyo. Mag-aaway talaga tayo. Maniwala kayo. Ha? Yung ikukumpara nyo, yung mukha ko sa mukha ni Banat Bay at saka ni Libayan. Huwag na sa mga aso nila. Oo. Yun ang mga leader nila, ha? Ha? Diba? Tanong ko, pinapanood nyo pa ba si Libayan? Gumaganon pa ba habang nagla-live, mga kababayan ko? Gumaganon pa ba? Gumaganon. Ewan ko, ha? Hindi ko alam kasi hindi ko naman pinapanood yan. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, bored na bored ako. Ayoko nun eh. Ayoko nung ganong mga live, hindi nakakainganyo. Diba? Laila Collins. Uy, buti na lang dumating ka. Nakikita mo ba? Walang-wala pa. Magdadalawang oras na ako dito, Laila Collins. Alam mo ba? Gumaganon pa ba? Meron pang ganon? Meron? Jojo Chavez, tumitigidig-tigidig pa ba? Nobody know about it. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even Tito Sota didn't know about it. Ngayon lang din nilabas. So don't you call that a secret decision? Oo nga. Diba? Masama bang sabihin na secret decision yan? Bakit hindi nyo yan sinapubliko? Bakit sinarili nyo yung kaso na yan? Samantalang, hinusgahan na, hinatulan na na guilty. Sino? Si Villanueva. Kita nyo, no? Mga kababayan ko, no? Hinatulan na na guilty, pero mga kababayan, oo, bigla-bigla na absuelto. Naimbagarabi, Boss Mike. Kanyayo mo, kastamag kinyayo. Haan ka, ammo, nilibayan. Attorney pala yun. Sila, ni attorney. Wala eh. Latawa na po. Grabe ka naman, Grabe naman si Marilyn Valencia. Sabi, attorney na parang hindi naliligo. Sino tinutukoy mo? Talaga. Shocking, Shocking yung paglabas ng desisyon ng ombudsman, boying. Kaya nga, ayaw ko magpalipad, pinapansin eh. Huwag ka nang magpapekto. Ang mahalaga, mapasaya mo ko. Kakapagod, mag-live. Sa totoo lang mga kababayan ko. Thank you, Lord. Nairaos natin to live na to kahit pagod na pagod ako. Muli, pinapaalala ko lang sa inyo mga kababayan. May pagpupulong kami ni Charo. Boss Mike, si Charo, Channel 7 yun na. Siyempre, kailangan malito sila. Kung sa GMA ba o sa Channel 2. Diba? Hulaan nyo na lang. Basta ako'y nangangako na. Hindi ko na babanggitin ang pangalang Diba? Kasi, pakiramdam ko, siya yung siya yung naging daan. Kaya ako mapupunta sa Inggitano! Malamang. Yung mga inggitera. Inggitano! Diba? Alam nyo na. So, paano? Mga kababayan ko, baka naman bago tayo maghiwa-hiwalay dyan. Kahit isang like lang. Our beloved Boss Mike